Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya.
Okay ka nang mastan ng mga paa na sumasayaw sa Panginoon. Okay ka nang mastan ng mga paa na sumasayaw sa Panginoon. Okay ka nang mastan ng mga paa na sumasayaw sa Panginoon. Okay ka nang mastan ng mga paa na sumasayaw sa Panginoon. Nagagalak na umawit ng mga papuri sa ating Diyos. Lumulukso, lumulundag, sabay-sabay umalakpak. Nagagalak na umawit ng mga papuri sa ating Diyos. Lumulukso, lumulundag, sabay-sabay pumalakpak. Halina, halina, halina kapatid, umawit tayo kay Jesus. Halina, halina, halina kapatid, umawit tayo kay Jesus. Susulyat-sulyat, tingin-tingin, may mga ngiti sa labing di mapigil. Punong-puno ng pag-ibig ng Diyos. Susulyat-sulyat, titingin-tingin, may mga ngiti sa labing di mapigil. Punong-puno ng pag-ibig ng Diyos. Good morning. Jesus. Ay, Yes. hulaan nyo mga kapatid. Kilala mo yung ating mga kapatiran na umawit? Oo? Opo. Ayan. Ayan. Mga taga San Pablo eh. San Pablo. Opo, Oo. opo, opo. Los Los Baños. Baños and Kalawan. Ayan, Galing, praise God. Ano. Lagot ka dun sa nakalimutan mo. Oh, Taga Candelaria. Candelaria, di pa ako tapos eh. Meron Ayan. sila, ang pangalan ng kanilang grupo ay Señoritas. Señorita. With an S. Praise God. Ano ha? Amen. No, magandang umaga again, Comfy family. Let us pray. Ayan, thank Amen. you, Lord. Hallelujah. Lord, again, salamat po sa mahimbing na pagtulog at maagang paggising, malakas Yes, Lord. at walang sakit sa mga buto-buto. Thank you, Lord. At itong buong maghapon, kayo po mangunguna sa aming gawain. Yes, Lord. Sa mga nakaatang na task sa aming lahat. Yung mga kapatiran na bumabiyahe, papunta sa kanya-kanyang trabaho, travel mercy po, cover them with your most precious blood. At yung mga kapatiran na nasa outreaches, Minister Andy, Sister Judith, and the rest ng Sampabian and Baguio, Alaminos, Labrador, at yung mga karatig po, bayan, salamat po Lord. At dito naman po sa area ng News East, West, South, Lord, mga kapatiran din po na nasa gawain. Kayo rin po ang nangunguna sa aming lahat. Lord, salamat din po sa aming bubungan. At kami mayroong kapahingahan. Salamat din po sa aming kitchen, sa aming pagkain. Salamat din po, Lord, sa mga pang-araw-araw na kayo ang nagsusupply. Again, may the words of our mouth and the meditation of our hearts be pleasing to you,
our Lord, our rock, our Redeemer. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise We have God. a song. Okay. Amen. Hallelujah. Walang katulad, Biyaya mo, Panginoon, biyaya mo'y sapat sa aming lahat. Biyaya mo'y sapat sa aming lahat. Biyaya mo'y sapat sa aming lahat. Walang katulad, biyaya mo, Panginoon. Biyaya mo'y sapat sa aming lahat. biyaya mo'y sapat Biyaya mo'y sapat sa aming lahat. sa aming lahat. Biyaya mo'y sapat sa aming lahat. Walang katulad, biyaya mo, Panginoon. Biyaya mo'y sapat sa aming lahat. Dumaloy ka sa puso ko, Panginoon. Dumaloy ka sa puso ko, Panginoon. Biyaya mo'y sapat sa aming lahat. Dumaloy ka sa puso ko, Panginoon. Amen. Oo. Hallelujah. Sapat-sapat ang biyaya ni Lord. Ano? Ba't nung pag-awit, para kang naman, sapat yung biyaya, maiiyak ka pala, no? Oo. Sobra-sobra. Lately, ano ba yung mga biyaya mong... Oo. Una sa lahat ay bumabati ako sa mga outreaches from North, East, and West, South. Especially sa San Juan. At ilang linggo na lang po ay tayo ay magkakasama-sama na. Yes. At ang pinaka-event na mangyayari ay isang napakalaking kagalakan sa puso ko, lalo na kay Lord, na magkasama-sama ang lahat ng mga manggagawa. Ay, anibersaryo. Opo, Ilang 41 taon? na po, 41 na. Ang Laia, San Juan Laia. Noong nakaraan, 27 ang East. Tapos ang Baguio, ilang taon na, Sister Jam, mag-anniversary din? 24th ba yan? 24th pa. Tapos ito, 41. 41 po. Eh yung ating, the whole community, mag-iilang taon na? 42. 42 na. 43. 42. Oo. 42. 42, ayan. Malapit na rin, ano? Opo. Oo, amen. Lahat tayo ay yung ating papurit pasasalamat sa Panginoon. pangangalaga sa atin, sa Yes. buong Comfy Ayan family. po. Thank you, Lord. Meron ba diyang mga maaga sa'yo? Wala po.
Nakaano yan. Hindi, Si Minister Ed. Ay, hindi bale. hindi ako nakalagay ako sa message ko. Okay, makikita Opo, di rin bali natin po. yan. Di bali po. Ayan. Sa akin, ang Apo. nauna dyan, hulaan ko kung sino, wag munang buksan yan. No? Ang nauna dyan, si Sister Ria. Ay, praise God. Sa iyo, Oo. si Sister Tess. Oo, Sa ayan ako. kanya, si Sister Lisa. Nandiyan si Kaya nga, yun ang mga Nasa una. Amen. Glory to God. Oo, mga kapatid, sa buong Comfy family, sabi nga ni Minister Ed, sa North, sa East, sa West, sa South, ang pag-ibig ni Lord, kagalakan ay nasa sa ating lahat. Amen, amen Ayan. po, Ito yung amen. ating word of the week. Yes. Mababasa mo ba, Minister Arnold? Yes po. 1 Peter 1 verse 14 sa Good News Translation. Be obedient to God and do not allow your lives to be shaped by those desire you had when you were still ignorant. Ayan, Yes. Yung ating buong linggo ay buong Romans 12. Opo, opo. At itong Romans 12 ay nahati sa tatlo. Yung una, 1 to 2 ay living sacrifice to God. At today, pag-aaralan natin by God's grace, tayong tatlo, yung from 3 to 8. And of course, yung verse 1. At ang pagkakahati nga nito ay the living sacrifice to God, serve God with spiritual gifts. Ito yung 3 to 8. At yung pangatlo, behave like a Christian. So yung buong linggo, ito yung ating pag-aaralan. Ang letter o book ng Romans ay nahahati sa dalawa. Yung isa hanggang 11 chapters ay yung doctrine. At yung 12 hanggang sa huli, ito yung mga practical application ng doctrine. Opo. Mahalaga kasi na hindi lamang intellectual assent or mental intellect ang kaalaman sa Word of God, and this should be manifested in our lives. Amen. Katulad ng pagkakabahagi kahapon na you are not to conform yourselves to the standards of the world, but you are transformed in the image and likeness of Christ by having a renewed mind. So let me read itong 1, kahapon yung 2. Basahin ko na 1 hanggang 8 sa New King James, tapos pakibasa mo sa Tagalog. Opo. So again, ito'y ang letter ni Paul sa Romans 1, chapter 1 to 11, the doctrine, 12 hanggang pababa. It is the application of that doctrine na manifested in our lives na pleasing and acceptable to God, as what yun na-discuss kahapon. At ito yung pagpapatuloy hanggang sa Biyernes. So basahin ko na. Again, tatlo na hati. The living sacrifices to God, serve God with spiritual gifts, and behave like a Christian. Dito tayo sa serve God with spiritual gifts. Pero babasahin ko yung 1 hanggang 8. Okay? Ito mga kapatid. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. For I say, through the grace given to me, to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, as God has dealt to each one a measure of faith. For we have many members in one body,
but all the members do not have the same function. So, we, being many, are one body in Christ and individually members of one another. Having then gifts differing according to the grace that is given to you, to us, let us use them. If prophecy, let us prophesy in proportion to our faith, or ministry, let us use it in our ministering. He who teaches, in teaching. He who exhorts, in exhortation. He who gives, with liberality. He who leads, with diligence. He who shows mercy, with cheerfulness. The message of the Lord. Praise God. Amen. Ito po sa Tagalog, atin pong babasahin, mga kapatid. At ito po nakalagay, pamumuhay, Kristiyano, from verse 1 po. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Verse 3, dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyo mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinakaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito, gayon din naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa isang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahan loob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang mga kaloob na yan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pagpahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo yan ng buong galak. Amen. Ito ang mabuting balita Praise God. ng ating Panginoon Diyos. Una sa lahat, again, lahat ng parangal, papuri sa Kanya. Sa mga spiritual gifts, itong Romans 12, ang tawag dito sa 7 kaloob na to ay motivational gifts. Doon sa 1 Corinthians 12, manifestational gifts. Doon sa Ephesians 4, functional gifts. So today, itong motivational gifts, ano ba ang pagkakaiba't iba nito? Ang mga kaloob sa atin kaloob sa ating mga mananampalataya, hindi lamang sa nasasabi nating tayong mga manggagawa. Hindi. Lahat ng Kristiyano ay manggagawa ni Lord. At binigyan tayo ng mga spiritual gifts. Sa Kanya nang gagaling yon. Itong motivational gift, ito yung instinctive abilities, skills, talents bestowed sa individual. Amen po. It Opo. is inherent, innate sa atin. So yun ang pagkakaiba. Manifestational gifts naman, sa Romans 12 probably, ay sa 1 Corinthians 12, sa mga susunod na panahon. But we will concentrate muna dito sa 7 motivational gifts. It is an instinctive, innate, inherent sa mga tao, lalo na sa ating mga Kristiyano,
na magamit natin ito in service sa ating Panginoon Diyos at sa ating kapwa-tao. Stewards kasi tayo, yan ay nasa unang Pedro 4:10. Pwede mo bang basahin? Unang Pedro. Ako na lang, 1 Peter 4. Teka, ako na lang, mas mabilis tong sa akin. Ito. 1 Peter 4. Napakahalaga na ang sabi nga ng marami, kailangan ma-discover mo yung gifts mo. Amen. Kasi minsan meron ka palang kaloob, kaya nga lamang hindi nagagamit. Oo. Pero minsan naman, napakahalaga nito kasi kapag yung gift mo naunawaan mo, galing naman kay Lord yan, itong motivational, instinctive qualities na kaloob sa iyo ng Diyos for you to be efficient and effective in the ministry. Napakahalaga yon kasi kahit na maraming kaloob, pero iisang katawan ng ating pinaglilingkuran. Ayon sa iyong pagkakabasa, napakahalaga niyan. So, itong mga kaloob na to ay napakahalaga kasi mauunawaan mo yung mga kasamahan mo at yung relasyon mo ay uunlad at lalago kasi meron siyang mga ugali na pag tinignan mo, hindi naman malakas sa iyo ang iyong mga gifts na yun. At yun ay matatalakay mo mamaya. Opo. Oo. Praise Pero God. ang mga kaloob na yan, ito nga ang sabi ng salita ng Diyos sa unang Pedro 4:10. As each of you has received a gift, kumbaga, a particular spiritual talent, a gracious divine endowment, and sabi, employ it for one another as good trustees of God's many-side grace. Okay? Ano ba yung good trustees? Ibig sabihin nun, stewards tayo ng... pag sinabing stewards, hindi ikaw ang may-ari. Galing pa rin kay Lord kay naman Lord yan. lahat po lahat. So yan ay gagamitin mo For the glory of God. tsaka sa kapakanan Edification ng body of believers. So yan yung napakahalaga kaya natin na by God's grace napapag-aralan. Pero bago yan, ilan ba ang anak mo? Dalawa. Isa po. Isa lang nga Si pala. Alpha. Sorry. Sa'yo, dalawa. Dalawa po. Ay, madaling pala. Kasi sabi natin, ang motivational gifts, instinctive qualities na ipinagkakalob ng Panginoon Diyos sa mga tao. Tayo nasa gawain, mga believers, meron ding mga ipinagkatiwala sa ating mga kalob para magamit sa kanyang kaluwalhatian at para sa strengthening, edification of body of believers at para rin tayo maging liwanag at asin sa society. So mahalaga yan. Lahat tayong mga Kristiyano, Sa anak mo, nung maliit siya, ano yung pinaka napansin mong mga ugali niya? Yung sa totoong buhay, ang panahon namin noon ay kasi kami manggagawa na noon with sa Mami Ligay, Daddy Bart, andyan pa noon. Itong aking anak ay 3 years old pa lamang ay siya yung laging kasama namin sa prayer meeting. Madalas natutuwa nga ako pag nalilimutan ko, Pastor, yung Bible. Maya-maya dala-dala niya yung Bible. Ibibigay niya sa kanyang lola, kay Sister Tess. At kasama namin hanggang sa siya ay... Nanay. Kaya nga, nanay. Hindi, dala nga niya. Kasi si Alpha, May anak. Oo, anak niya nanay niya si Sister Tess. Okay. Kaya... Hindi. Pinatatawa ko lang kayo. Sige. Sa glory to God. Hindi daw lola ni Alpha, nanay. Nanay, oo. Yung paborito ko, si Nikki. Lola niya. Yung lola. ni Nikki. Yung Maki. Maki, yung apo mo, magaling mag-gitara. Gitara. Grabe yung talent ng bata na yun. Alam mo ba, nakita ko yung apo mo. Ay, yung apo mo. Maliit pa. Alam mo, ang galing mag-gitara. Nagda-drums din. Tapos, nagki-keyboard. Parang mana sa lolo. Nakita niyo ba si Minister Ed sa kanyang outreach sa San Juan? Parang biniro ko siya.
Sabi ko, uy, parang ikaw yung nandun sa... Sa Quiapo. Hindi naman, wala naman ako ibig sabihin. Kasi siya yung nagigitara, siya yung nagda-drums. Paano nagawa yun, kako? Parang, sabi ko, kulang yan, walang silindro. So, yun yung talent ni Minister Ed. O, mabalik na ako dun sa instinctive qualities or motivational gifts ng ating mga anak na sa early age, pag na-detect mo na yon, madidevelop at siya rin matutuwa. So, balik na ako kay Alpha. Alam ko si Alpha, marunong mag-bass, marunong mag-gitara, marunong mag-drums. So, mana sa tatay, ano? Yun naman sa sinabi mo na sa lola niya, hindi, sa nanay pala niya, pag sino ba malilimutin? Ikaw o si... si Sister Tess. Parehas kami pareho eh. Minsan malilimutan na Ako rin. Minsan, itong mga panahon na to, uy, asan ba yung kwan? Ikaw na, hindi. Uy! Galing, ano? Hindi yan nakakalimot tuwing aalis kayo tayo. nagkakamali. Oo. Alam mo, pupunta tayo ng Baguio. Nasa Baguio na tayo. Nakalimutan niya yung sakit. Kaya from Baguio, uuwi pa kami. Buti na lang ngayon, may telepono. Ayan. Oo, pakidala dito. Ayan. Mabalik na ako. Opo. Ay nangyari yan, kay Alpha, siguro mga 6 o 7 years old, ay yung gitara ko na medyo malaki sa kanya, ay talagang kinakargar niya at ginagawa niya ng paraan para magsimula siyang magtipa ng gitara. Tapos doon na nag-start na nagsimula siya ng mga D, A, G, ganon. Hanggang sa pagkatapos ko mag-practice, siya ang kumukuha, ginagamit niya. Minsan nga sabi ko, napapagalitan ko nga, dahan-dahan ng kalabit, baka malagot ang gitara. Pero, akwerdas. At glory to God, at ang aking anak naman, lumaki ngayon, at yun nga, nakakatuwa na ginagamit na ngayon ng Panginoon Diyos. At yun nga, ay ako yung mangha-mangha, kahit na siya ay kabuntisan, ay sabi ko Meron ka ng Panibagong Apo, oo. Buntis sa buntis yan, di ba, na anniversary. Oo nga Siya pala. na nagda-drums. Oo. So, kung kayo rin mga kapatid, kasi magandang yung mga magulang sa murang edad ng ating mga anak, makita natin, gamitin ko na lang yung ma-discover, makita natin yung kanyang Ayon doon sa binahagi ni Minister Ed, matanong kita, anong gift pala yung nasa anak mo na yon nung maliit pa siya? Ako na lang o ikaw na? Nakita mo yun eh. Oo. Pag nakalimutan, ibibigay sa iyo, dala-dala, tapos siya nagbubuhat ng mga ganon. Doon sa 7 motivational gifts, ano yung nakita mong gift nung anak mo? Yung kanyang service. Ay, very good, very good. Okay na ako doon. Tama. Yung service niya. Oo, buti na lang, isa pa lang, Kasi minsan meron kang mga anak, pag uwi mo ng bahay, sasabihin ka agad sa'yo, Tay, ito yung tsinelas mo. Tay, kumain ka na ba? Ay, ganito. Merong mga anak na gano'n. So, sa maliit pa lamang, instinctive qualities yun, motivational gifts yun, na makikita mo dun sa mga bata, and then, madidevelop. Kay Minister Arnold, ilan ang anak mo? 2 po. 20? Ano? 2, Pastor. 2. Okay. Ano yung mga makikita mo na kaloob nung 2 anak mo? Pareho ba? Hindi masyado? May pagkapareho o may pagkaiba? Parehong mahilig sa music din po. Yes. Ang gift, mahilig. Mana siyempre sa tatay, at saka Hindi, yung mga, nung maliit pa sila, ano matatandaan mo mga characteristic or qualities na para bang, dominante sa kanya to Si Maggie talagang mahilig ho siya ng parang nagtuturo. Po. Kaya nung sabi niya, gusto niyang kumuha ng education, bagamat nung una gusto niya culinary, nung education, sabi ko, talaga bang gusto mo yan o nahihiya ka lang sa amin dahil mahal yung culinary? Sabi ko, hindi po, Daddy, gusto ko talaga magturo. Yan nung nagkaroon na siya ng isip, mga 12 pataas na. Nung mga pagpalagay nating 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ano? Yun yung mga laro-laro lang po. Active talaga Active siya. lang po. So, wala ka naman napansin na kakaiba. Yun nga po, mahilig sa music po. Tumugtog na Maliit pa lang, Opo. musically inclined. Si EJ. Si EJ,
masyadong reserve po yung bata na yon. Ano siya, hindi masyadong... Hindi masyado showy po siya. No, maliit siya. Ano kaya yung instinctive qualities na nakita mong parang natuwa, nangiti ka? Kasi during the time nung early years ni EJ, hindi pa po, laging kasama ko ng mami sa ano. Kaya nung kabataan niya, hindi ko masyadong nakita yung kanyang ano. Hindi, kita mo yun. Alam ko na. Pero andito na lang yun nga, sa music po. Ngayon siya, yung mga nagdadrums ngayon sa bata, church. Gitara yan. Nag-excel po siya sa gitara. Oo. Alam mo ba, sa atin ngayon, pinakabatang masasabi kong nagagamit ni Lord ay si Luis. Si Luis. Anak ni Minister Elmer po. Di ba, maliit pa. Meron ka nang makikita sa kanya. Ano yung makikita mo sa kanyang Minister Elmer na ako? Hindi pag sila na andito, no? Ang kita ko lang doon sa bata, parang hindi siya mahiyain, ano? Parang sali siya, kasama lagi siya, bibo. Di ba? Bibo siya. Di ba? Parang may isip na, parang si Dwayne, parang naiintindihan nila yung gawain kagad, maliit pa lang, ano? Opo. Napakaganda. Kaya nga, bagay na bagay pala sa iyo yung ano mo, meron ka nalikhang awitin. Saan ba hango ito? Yung... Romans 12? Romans 12 po. Opo. Basahin ko, ha? Sige po. Pwede bang pakiawit mo? Sige po. At, pero babasahin ko muna. Kasi dito, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. Ayan. So, nung sinulat to ni San Pablo, aware yung mga kapanahunan niya kasi meron silang mga sacrifices na ino-offer sa mga temple, yung mga animals, para sa pagkawala ng pag-cover ng kanilang kasalanan. Kaya pag narinig tong sacrifices, buo kagad sa kaisipan ng mga kapanahunan na yon na yung mag-o-offer para sa kanilang covering ng kanilang kasalanan. Pero pagdating ni Jesus Christ, ano na yun? Remission na yun, hindi lang i-cover. Kasi si Jesus Christ ang the ultimate sacrifice para sa kasalanan ng tao. Dito, sabi, offer yourselves as a living sacrifice. So yung mga ino-offer na yon, mamamatay, pero tayo, living, alive, active ang mga Kristiyano na living sacrifice. And then, Minister Arnold will share ang kanyang insight and revelation coming from the Lord experiences dun sa verse 1. But gusto namin marinig yan. Sige po. Amen. Offer yourself as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Sing with me, Brother Minister. Offer yourselves as a living sacrifice, holy and acceptable to God, Acceptable to Him. be not Conform by the standard of this world, but let God transform you inwardly, so that you will know what is pleasing and is perfect the will of God. Offer yourself as a living sacrifice, holy and acceptable to God, acceptable to Him. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Una sa lahat, ako'y nagpupurit, nagpapasalamat kay Lord sa pagtawag niya ngayong umaga. Yeah, pagtawag niya ngayong umaga po. Kasi po, actually, okay lang, Pastor? Actually po, si Lord full of surprises.
Yes. Lagi handa. Laging handa. Boy Scout. Yeah, Boy Scout naman ako nung ako estudyante. Yan. Actually, sa panel na to talaga, si Minister at saka si Pastor. Tapos, Pastor, pagpasok, talagang hindi basta nakakaaninag si Pastor. Eh, nakasalubong na ho niya ako, sabi niya. Si Arnold ba, maayos yung ano, kasi minsan nakapambahay lang po kami dito pag nagpupunta. Ha? Nakapambahay? Yung hindi masyadong behavior. When you present yourself to the Lord, you must Yes, be tama. well-groomed, Well-groomed, opo. tsaka well-dressed. Huwag pambahay. Hindi, ibig sabihin, hindi yung pangharap sa camera. Yung regular lang na damit. Yan. Kahit na hindi nakikita, Opo. huwag pambahay. Yes, parang nabanggit ko lang yung terminology. But anyway, di sabi, nandiyan, sige, sama ka sa panel. Sige, sige, sama sa panel. But anyway, yung pala, ang pag-uusapan ay masyadong personal yung word sa akin po, Pastor. Kasi po, yung Romans 12, that was the very word that I received way back 1986. Ay, ang tagal na. Yes, I received that very word. I took it as my life verse. Binigay po sa akin yan August 24, 1986, alas 10 ng umaga sa BLTB bus. Hindi naniniwala ako ngayon na hindi ka pala makakalimutin. Thank you, Lord. Ang tagal na nun? Yes po. Ano, December ba yon? Kasi po, August 24. Okay, August 24. Yeah. So, talagang, talagang I'm fully convinced. Fully convinced. Fully talaga. convinced that the Lord is really, tinawag po niya ako sa ministering ito. Saying to me, as yung sa aking word nun is good news. Sabi noon, my dear brother, because of God's great love and mercy, I appeal to you. Offer yourself as a living sacrifice to God, dedicated to His service and pleasing to Him. For this is the true worship that you should offer. True worship pala. The true Amen. worship that you should offer. Amen. Eh, pag tinuloy po yun, alam niyo po talagang itong word na to, buong word hanggang doon sa binasa ni Pastor, sabi doon, do not conform yourself to the standard of this world. Bagamat i-discuss ni Minister Edian. Do not conform to the standard of this world, but let God transform you inwardly by a complete change of your mind. Then you will be able to know what is the will of God, what is pleasing to Him, and is perfect. Alam niyo po yung buong word na yun, bukong-buko ako ni Lord, yung buhay ko during that time. Would you allow me to share? Kasi eksakto yung word na sa akin, Lord, kita mo talaga ako. Kasi nung time na may ginagawa ho ako eh. Okay. Na talagang lihis sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. During that time. Nagko-conform sa I'm standard. conforming to the standard of this world. So, yun nga po, sabi ko, teka, una, offer yourself. That time, medyo sumisilip-silip na ako dito sa Compi tuwing uma-attend ako ng morning devotion bago ako pumasok sa opisina. Yun po. Nag-start po ako mag-attend 1983, 84, 85. Then, 86, medyo, yun na nga, uma-attend na ako. Inaaya ko ng ate ko kasi si Sister Joy. Yan. Tapos hanggang nag-decide nga ako na, dahil na-receive ko nga yung word na yon. Doon ko nakita na yung gift na sinasabi niyo, Pastor, I'm a service-oriented person. Kaya mapapansin niyo, maski bata pa sa akin, pagka kinakailangan yung serbisyo ko, yung gift na binigay sa akin, I support them. And that is glory to God. At dito ko rin, I was reminded of the Word of God. I just forgot the exact verse. Sabi, no one can have anything unless God gives it to him. John 3:27. Yes. So, mapapansin nyo na para bang nung nagbuhos ang Panginoon, and I give all the praise and glory to God, and I'm so thankful to God, na nung nagbuhos siya ng mga kaloob, medyo naparami yung nasalo ko, na kung mano-notice nyo, kahit saan nyo po ako dalhin, I can be of service to you. Totoo naman. At yun, hindi ko pinagyayabang kasi si Lord nga no one can have anything. We're just instrument for His glory. Amen. Yun nga po. Kaya tapos nga napunta,
actually, hindi rin ako masyado sa tugtog. Talagang by profession, IT rin po ako, major in electronics po ako. Kaya nung una akong dumating sa Comfy as a technician talaga, na nag-umpisa na mag-control ng audio, nagre-rent pa tayo noon. Until such time, dumating yung time na nawala yung pianista natin doon. Pero bago nangyari po yun, meron po tayong kapatid. Sasabihin ko na rin po sa inyo, na gift po din po niya yun, na nakikita niya, may nakikita siya. Sabi sa akin nung kapatid natin, I will mention it, Pastor Rafi, sabi niya sa akin, Nold, kasi nakita niya ako one afternoon, tugtog ako ng tugtog ng piano, walang tao, siya lang naroon. Nold, mag-practice ka na mag-practice bago po nawala yung ating pianista. Mag-practice ka lang na mag-practice kasi yung piano ho, talagang hobby ko yan. Kami magkakapatid na 7. So, nakita niya yon at sinabi niya sa akin, mag-practice ka na mag-practice. That time, active na active pa nun yung ating kapatid na pianista. Until after ilang years, dumating na nga po yung pagkakataon na umalis yung pianista natin. And what happened, bagamat sabi, si Arnold marunong tumugtog. Hindi basta marunong tumugtog, ay pwede nang tumugtog. Kasi yung tugtog ko noon, di papel po ako noon. Hindi ako marunong tumugtog ng by ear. So, para akong tinapon sa dagat na hindi marunong lumangoy that time. Kaya ang ginagawa ko noon, dahil ako yung may control ng sound system, nilalaksan ko yung boses at hinihinaan ko yung piano ko dahil hindi talaga tumapat yung tugtog ko. So, but anyway, I prayed to the Lord. Lord, if you're gonna use me in this new ministry, sa music ministry, Lord, you're the source of all wisdom. And that's my prayer. And then all of a sudden, meron tayong kapatid na tinawag si Lord from the US na naging member natin at glory to God, napakahusay na pianista. At umuwi dito sa Pilipinas. Bagamat nung umpisa parang sa tingin ko hindi approachable, tahimik lang, nagkaroon ako ng lakas ng loob na i-approach siya. Sabi ko, brother, kasi ang galing pong tumugtog, maski gitara, tunog piano eh. Si Brother Greg? Brother Lito Ora po. Ay, nasa isip ko si Brother Lito, si Pastor Lito. Opo, yung pianista naman natin na umalis at kay Lord na rin naman, si Brother Nonoy Dorens. So yung sabi mo nga na si Lord kasi yung divine endowment. Yes. Yung skill, gifts na actually yan ay masasabi ko bang namana mo sa nanay mo o natutuhan mo sa nanay mo ang pagpapiano o nakita mo nung maliit ka pa? Of course, sama-sama na yun. Nag-start po sa nakita. And then, nagkaroon ako ng passion. But na-motivate that passion, ka? Na-motivate? Ito po, Pastor, isa pang nakita ko dito na sa ministry. Sa ministry na, Yung palang mga passion natin during our early years okay. is really, it is God. Yung sinasabi niyo nga po. Innate? Innate. Okay. Inherent? Yung inherent, innate. Aptitude. Yes. Si Lord po ang naglagay niyan. Yes. Si Lord po, I'm fully convinced again na si Lord ang naglagay niyan. Yan na nung una na sabi ko, ba't ang dami naman ito? Marunong akong tumugtog. Then, technically, tapos exposed pa ako sa father ko na mechanical engineer, undergraduate nga lang. Kaya yung pagka tinanong niyo ko regarding all those matters, I have the know-how. Alam ko, magaling ka rin sa mga pag-welding ng bakal. Ayun, sa father ko po naman na yun. Ang dami, na. Nag-welding din po. Alam mo ba na hindi mauubos yung... Pag inisip mo nga, alam mo ba ako, ano kaya yung gifts and talent? Ayoko na. Pero sabi nga ni Arnold, noong araw, meron din tayong yung buhay natin nagko-conform sa world. Kaya nga kailangan na renewing of the mind. Yes. That is true repentance that leads to, that is the word that was there sa verse 2, yung true repentance that leads to true worship by having a transformed life that is pleasing to God. Kaya sabi doon, mga kapatid, offer yourselves as a living sacrifice. Speaking about living sacrifice, kailangan active alive. You know why? Dito sa Bible din, sa 1 Corinthians chapter 6, mga kapatid, verse 20. For you were bought at a price. Yung buhay ni Kristo
Therefore, glorify God in your body. So offer yourselves as a living sacrifice, holy and acceptable to Him, renewing, so on and so. Yun na, no, ha? O, basahin ko ulit. For you were bought at a price, therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Amen. Yeah, binili kasi tayo yung buhay niya. Kaya nga po Amen. sa first part ng Romans 12, because of God's great love and mercy. Yes, amen. Kaya tayong lahat, pwede nating nalaman natin ang mga endowment, divine endowment, the motivational gift, later on, the instinctive qualities that we have. We can offer it in service to our fellow human being. Of course, tayo rin mismo ang pinagmulan, galing sa Diyos sa atin, we become a channel of blessing for God's glory. Use it for God's glory. Lahat yan. Amen. Ayan. For God's glory, hindi atin. Dadako na tayo ngayon dun kay Minister Ed. But before that, praise ay, God. tika muna, Minister Ed. Check. Bati muna tayo. May sa mga birthday. may birthday. Tapos Ayan. ikaw na, ha? Thank you, Lord. Opo. Ayan, oo. Ayan, ang mga may birthday po ngayong August 15. August 15. 2023. Ayan, si Sister Cristel Dato, Sister Arian Lasay, Brother Winnie Blanza, wow, ha? At si Brother Jeremy Hines, Brother Jonas Magpayo, Brother Joey Banwa, Brother Bong, ha? Related to kay Brother Ayan, Bong. ha? Oh, Brother Carlo Cabral, ha? Pamakin siguro ni Pastor Romy yan. Sister Elizabeth Hornilia, Yes, Tibet! happy birthday, Antay mo kami dyan sa Kipot. Ayan, at Sister Cristel Dato at Sister Arian Lasay, Brother Winnie Blanza. So, happy birthday mga kapatid. Enjoy your day. Thank you, Lord. Ate Ched, pasok. Pasok. Happy, 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 happy. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday! Mga kapatid. Yan. Ayan, celebrate with the Lord. Ano. Ito, meron tayong coffee media. Okay. No? For those who have a YouTube account, you can visit our youtube.com and search at Comfy Media 4713 or Comfy Media. Click the subscribe button, watch, like, and share our videos. Ganito pa makikita natin pag na-open natin yung YouTube account ng Comfy. Yan, mga activities natin of the past. Mga albums. Yan, mga prayer meetings, fellowship. Yan. Yan po makikita natin. Thank you, Lord. Amen. Praise God. Hallelujah. Ayan. Ay, Mr. Ed. Ay, Okay. ito pa. Ano ba? Sige. Tayo muna yung makinig ng bagong awitin. Repeat new song, New song of the week. Thank you, Lord. Thank you. Thanks, Jesus. Composed by Brother Leo Umilin. Umili. You gave your life for us. You gave your body for us. You
Lord. Thanks Salamat for sa Diyos. saving us. Mr. Ed. Ayan, so glory to God. Dito naman po ako sa verse 3 hanggang verse 8. Babasahin ko po muna mga kapatid. Ang sabi rito ay, dahil sa kagandahan loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili nang higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti, ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob sa inyo ng Diyos sa isa't isa. Kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito, gayon din naman, kahit na tayo marami, nabubuo tayo sa isang katawan ni Kristo at tayo lahat ay bahagi ng isa't isa. Take note, tayo po lahat ay bahagi ng isa't isa. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahan loob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang kaloob na yan kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Pangalawa yan. Magturo at tumanggap na kaloob ng pagtuturo. Pangatlo, magpalakas ng loob ang may kaloob ng pagpapalakas ng loob. 4, kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. 5, kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. 6, kung pagkakawang gawa ang iyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. Una sa lahat po ay nagpupuri ako sa Diyos at nagpapasalamat sa Panginoon. At narito tayo sa ministry ng Compi. When you say ministry, ito po ay service, mga kapatid. At glory to God, salamat sa Panginoon na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon Diyos ang pagpapala ngayong umaga. Ngayon, yung verse 3 po, mga kapatid, ay wag nating, sabi dyan, ay wag nating pahalagahan ng higit yung ating sarili kaysa sa iba. Yes. At minsan po ay hindi po natin nababantayan yung ating mga sarili. Maski po nararanasan ko rin yan sa sarili ko, mga kapatid, na minsan ay minemenos-menos natin yung iba na kukunti ang talento or gifts na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Pero hindi pala dapat ganon. Kasi diyan po nagsisimula yung, kumbaga ay, ano ba tawag dyan, ang gagamitin kong term ay masyado nating pinagmamalaki yung ating sarili at ibinababa naman natin yung iba. Kapwa. Oo, yung ating kapwa. So ang tawag po dyan ay humble service in the body of Christ. At ako nga po ay mapapunta rito way back 1986 sa Mendez. Ay, ako po ay nagigitara na rin, kaso nga lamang sa mga inuman. Sa mga patay, ganon. Pero nung dumating po ang Compi sa Mendez, ay yung palang talento na pinagkaloob sa akin din, Lord, ay pwede palang magamit, mga kapatid. At yun ay unti-unti, with yung ating mga sisters sa Kailaway, ako po ay nagamit na yung mag-gitara. At yun, DAG, ayun. Hanggang sa nagkaroon ako ng passion na matutunan yung mga awitin. At ang awitin nga na hindi ko malilimutan, yung kanta ng Mami. Yung kantang use me as an instrument to gather more soul. Ay, gusto ko pong awitin muna bago tayo magpatuloy. Ayan, thank you, Lord. Alam ko po, alam na mga senior yan. Lalo na po sa lugar ng San Juan. So thank you, Lord God. Hallelujah. I love you, Lord Jesus. Pakitaas ang konti, Kuya Arnold. I love you, Lord Jesus, because He first loved me. I love you, Lord Jesus. I love you more than gold. I offer you myself as a living sacrifice. Use me as an instrument to gather more
So, ayan. So, glory to God, mga kapatid. At dito ay pinakikita ni Paul ang measure of faith, no? Dito sa context na ito. We see that Paul introduces the idea of a measure of faith in the context of God. Equipping every believers with unique gifts. Hindi po ito basta-basta si kaloob, mga kapatid. It is a unique, mga kapatid, At gifts with which to build up the body of Christ. Naalala ko nung una kong assign sa San Juan Laia, nalungkot kasi ako kasi mayroon sa tayo minister na medyo nagdugo yung aking puso. Nag-grieve yung aking Holy Spirit. Kasi nga, may sa minister natin, brother, pag dyan nagkakantahan, kiklik nila yung kanilang -1, tapos doon na sila kakanta, susundan na nila. Sabi ko, paano kung sabi pa ng Holy Spirit kumanta? Hindi, kiklik nila uli yun, pipindutin nila uli yun. Sabi ko, parang yung aking espiritu baga, sabi ko, parang, Lord, paano ka namin na i-honor? Paano ka namin pararangalan? Sabi kong ganon. Itong talento na ito, pinagkalobo po sa amin. Tapos, hindi naman sa amin menos, kundi yun ang nagamit na -1 na pinadadala ni, alambawa, ni Sister Sally o ni Brother Alan. Yun ang kanilang kinakantahan, mga kapatid. Kaya nung mapunta ako doon, electric guitar at saka yung ampli doon. Meron po akong ampli sa bahay, hindi ram ko muna kay Maki at yun ang ginamit ko. Kasi pwede kasi masira yung ampli natin kung doon ko i-connect yung gitara, pati yung mga mics. Kaya po ang nangyari ay yun po ang start ng ating pagtugtog doon. At napansin ko nga ay yung ilan nating kapatid doon, yung 3 Maria, ay patuloy na ginagamit ng Diyos. Hanggang sa dumating yung point ng gabi, Pastor, nakita ko yung mga drum set. Nandoon, nakatago. Sabi ko, Lord, ano gagawin ko dito? Wala naman akong, di ko alam kung bakit inarrange ko yung drum set. Sinet up pala, oo. At nung sinet up ko na yung drum set, sabi ko nga, paano pagsasabayin? Kasi alam nyo, mga kapatid, talagang yung beat kasi, kahit na yung bass sa drum lang ang kakalabit doon at saka yung clappers na parang yung ginagawa ko nga yung sa hi-hat para maging snare, ay nagamit dahil turuan mo ako paano. Tapos naka-research ako sa Facebook na meron palang one-man band na talagang pati drums, gitara, pati yung kanilang silindro, pati sila kumaawit kay Lord. Hanggang sa dumating yung point na eksakto. At isang nakakatuwa ay biglang nag-boom yung espiritu ba ng Panginoon ay kumbaga na-revive. Although alam natin na kapangyarihan naman ng Diyos yan. So ibig sabihin, iba yung talagang meron kang instrumental na kasabay ng mga umaawit at nare-revive sila, mga kapatid, sa pagtugtog, sa pagkanta nila sa ating Panginoon Diyos. So yan yung equipping every believers with the unique gifts with which is to build up the body of Christ, mga kapatid. Kaya nga dito, sabi niya, the amount of faith, ang halaga ng pananampalataya, is also required to use their gifts effectively, mga kapatid. At parang ang hirap kasi pagdating kasi dito sa 7 kaloob na ito, na talento, ay napapunta ako doon sa service. Sabi ko, kung makikita nga ako ng iba, siguro baka sasabihin, itong taon to, nagpapakamatay. Itong taon to, talaga nagpapakahirap. Itong taon to, talaga. Minsan, anticipate ko na talaga yon. Pero, hindi ko maintindihan sa sarili ko, mga kapatid, na bakit ko ba kailangan gamitin yon. It is all for the glory of God. Walang iba, kapatid, Kaya sabi ko nga, ay yung service na yon ay binigyan ako ng passion ni Lord na hanapin yung mga dating uma-attend na talagang hindi na rin
halos umaaten. 2 decades ago, mga kapatid, 20 years. Si Brother James, kung kilala ninyo, kilala ni Pastor Romy yan. Ngayon po ay meron na siyang sariling prayer meeting mismo sa kanilang compound, mga kapatid. Kasi yung aking sarili ay ini-impart ko doon sa mga kapatiran natin na ito yung gawin natin. Maging bahagi tayo, walang puwera. Kasi minsan nangyayari, pagka parang hindi mo kailangan at hindi gagamitin, parang itsapuwera ka muna, hindi pala ganun. Kasi body of Christ, kapatid eh. Body of Christ tayo eh. So, ibig sabihin, ang pinapabot ni Lord, ang head ay si Jesus Christ. At sa body of Christ, tayo lahat yung mga kasangkapan sa bahagi sa katawan ni Yeso Kristo at ang kasabihan, ang sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan niya, mga kapatid. Kung naluluwalhati man ang body, ay napaparangalan natin yung head. Walang iba kundi si Jesus Christ, mga kapatid. Kaya dito ay pinapabot sa atin ni Lord, mga kapatid, na sabi niya, the kind and quality required, mga kapatid, to use one's own particular gifts, mga kapatid. Bagamat madami, pero may mga particular tayo na gifts and talents na gagamit ng Diyos, mga kapatid. Sa akin nga, sabi ko nga, Lord, salamat at binigyan mo ako ng ganito mga kaloob at talento na ganito. Kasi nga, sabi rito, yung pangalawang kaloob dito ay magpalakas ng loob. Ang may kaloob ng pagpapalakas ng loob. Kumbaga yung ibubus mo ba? Yung ba i-encourage mo ba yung mga kasamahan na, kaya sabi ko nga itong anniversary, sabi sa akin ni Lord, turuan mo sila lahat kumanta. Kaya yung pattern na bagit ko po kay Sister Ria, ang ginamit namin pattern sa anniversary, GMJ. Mula po sa old songs hanggang sa new songs. Kaya kasali po ang mga senior. Kaya po yung linggo-linggo, mga kapatid, after ng fellowship, after ng Word of God, practice na po kami noon, mga kapatid. At nakita ko yung kanilang excitement sa pagpapractice, mga kapatid. Kung makikita ninyo sa Facebook, mula po doon sa mga youth. Ang youth ay siguro pa babanggitin ko kasi ginawa kong reggae yung uunahin kong lagi. Reggae yun po yun, yung tempo noon. At tuwan-tuwa mga kabataan. Tapos may natitrain tayo doon, may natuturuan tayo mag-gitara at yung the drums na rin, natuturuan natin para po dumating man yung point na magkaroon ng transition na nga, na malapit na, meron po talagang mag-handle talaga. Kasi alam nyo, ang totoo niya, nakakalungkot. Pag dumating yung point na nakita mo na ginamit ka ng Diyos, it's for the glory of God, tapos dumating yung panahon na nawawala, siyempre para nalulungkot ka. Kaya mga kapatid, ay build up natin, yung mga gifts and talents na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya sabi niya rito, every believers receive the exact gifts. Exact gifts, mga kapatid, and resources he needs to fulfill his role in the body of Christ. Lahat po kasi bawat isa may role. Kaya po yung tatlo Maria, si Sister Sarah, Julian, Jerlyn, alam na nila, mga kapatid. Biyernes pa lamang, ay pag mga lumang kanta ay eksakto naman na doon po ang inyong abang lingkod. Naalala ko po yung mga lumang kanta ng mami at naituturo natin sa kanila. At glory to God po at sila naman po ay natutuwa dahil sa naaalalayan natin. Kaya sabi ko, pag-igihan ninyo yan kasi kayo yung frontliner, lalo-lalo na pagdating dyan sa pag-praise and worship. At glory to God nga, mga kapatid, ay isang pagiging pagpapalakas ng loob. Yung mga kapatid natin na dating na hindi na nga nakakadalo, ay ngayon po ay nakakadalo na sila, mga kapatid. At hindi po kumbaga ay, ang aking pwede pagmayabang ay ang pagkakilala kay Lord. At ngayon po yung ating worship center sa San Juan Laia ay totoo po na halos tayo ay laging puno every Sunday. Palakpakan naman natin si Lord, mga kapatid. Amen. Malakas sa mga palakpak dyan. Ayan. Glory to God. Glory to God. Kay Lord dyan, mga kapatid. Ngayon, kaya dito, yung
gifts and graces that comes from the Holy Spirit. Kay Lord yun, mga kapatid. Di ba? So, mahalaga yung merong power ng Holy Spirit. Ngayon po, meron po tatlong mahalaga na tayo po kung tayo ay maraming kaloob, talento, meron tayo pwedeng gawin para maipasa natin yung mga kaloob ng Diyos para sa kanila. Unang-una po ay i-develop natin, mga kapatid, yung gifts and talents ng bawat isa. Wag po natin kasi minsan nangyayari, ano ba naman yan? Tagal-tagal na, hindi pa rin natututo. Mga ganun ba? O kaya naman, parang tingin mo ay ako na lang kaya, mga ganun. Bigyan po natin ng part, mga kapatid. Ano ha? At sabi rito, unang-una, para ma-develop sila, expect the best, di ba, for others. No, expect natin, mga kapatid, na meron silang gifts and talents din na pwedeng i-share para sa atin, para sa edification, sa strengthening ng body of Christ. Mahalaga po yan, mga kapatid. And then the second, give people hope. Yung sabi ni Minister Arnold, Pastor, yung encouragement. Yung salitang, kaya mo yan. Yung salitang, kaya mo yan. Kasi nadidiscern ko po, pagka sila po yung nagpa-practice na sila na, parang nahihiya sila magpatuloy. Kasi nga nagkakamali. Sabi ko, natural yan. Ako man nagkakamali din. Pero patuloy lang. Na alam ko na yan ay madedevelop din na magagawa ninyo ng para the best yan kay Lord. And then the last, mga kapatid, edi i-share natin yung ating sarili para sa kanila. Yung ating kung paano natin natanggap, ang kaloob ng Diyos, paano tayo ginamit ng ating Panginoon. Laging ang sentro ay lagi si Jesus Christ. Yes. Ano ha? Ano man yung ating position ngayon, ano man yung pagkakatalaga sa atin ng Diyos ngayon, yung comparison kasi madalas ganun nangyayari. Kaya minsan ay natitingnan natin yung ating sarili na kala natin okay na okay tayo. Ayun pala. Hindi pala. Oo. Si Lord ang okay. Yeah. Kaya, Pastor. Amen. Thank So, you, Lord. mga kapatid, Salamat sa Diyos po. itong Romans 12, offer yourselves as a living sacrifice. Use your spiritual gifts for the glory of God and edification of the body. At sa susunod na araw ay behave like Christian. At dito, mga kapatid, tandaan natin, sabi nga sa unang Pedro 4Gs, as each one has received a gift, minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. Amen. Ngayon, itong 7 na nabanggit nga, reiterate ko lang, mga kapatid, ikaw ba ay mata sa katawan ni Kristo? Ikaw ba ay kamay sa katawan ni Kristo? Ikaw ba ay mind, arms? Ikaw ba ay mouth? Ikaw ba ay head? Of course, ang head is our Lord Jesus Christ. So, yan ay pwede nating magampanan. Doon sa ating dalawang kapatid, masasabi kong sila ay ang kanilang motivational gifts ay service. Pag sinabing service ay hands of the body of Christ. Pag sinabi namang teaching or instruction, mind of the body of Christ. Pag sinabing giving, ano naman? It is the arms of the body of Christ. Sabi mo nga, encouragement and exhortation. It is the mouth of the body of Christ. Yung leader administration, of course, coming from the head, our Lord Jesus Christ, and the functional gift that is entrusted to every Christian communities. So mga kapatid, at ang prophecy, perception, or the eyes, or delivering the message of God. Amen. So motivational gifts, instinctive qualities bestowed by God, the divine endowment to every individual for us to function effectively and efficiently in the service of God, in the society, and most especially sa any given Christian communities at sa atin, by God's grace na napili tayo, Amen. isa lamang Praise sa God. local expression of the body of Christ here on earth, Comfy Family. Again, ang ating pagpapala ay mapa sa inyong lahat. Maglilingkod ako sa iyo. Okay. We will end up with this last song. Kayong lahat. Maglilingkod ako
sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Taas mo konti. Maglilingkod ako Sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Ang tanging alay ko. Ang tanging alay ko, Buhay ko. ang buhay kong ito, maglilingkod ako sa'yo, Panginoon. Ang tanging alay ko. Ang tanging alay ko, ang buhay kong ito, maglilingkod ako sa'yo, Panginoon. Maglilingkod ako sa'yo, Panginoon. Maglilingkod ako sa'yo, Panginoon. Amen. God bless us all. Thank See you, you next Lord. time, brothers and Morning. sisters. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel.